sa hinaing ng mga grupo ng seafarers, makakausap natin via Zoom si Attorney Dennis Goretso, isang seafarers advocate. Magandang gabi po, Attorney Goretso. Magandang gabi, Dom. Nasubaybayan po ninyo, Attorney Goretso, ang itinakbo ng panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers mula sa Kamara hanggang sa Senado. Nasaksihan po ninyo yung debate, yung interpellation. Ano po yung reaksyon ninyo ngayon? Natanggal na yung kontrobersyal na escrow provision na napalitan ng fiduciary sa panukalang batas. Attorney. Ano pa rin yan, lumalabas yung batas na yan, yung provision na yan ay medyo anti-labor yan and unconstitutional. Kasi nga, that is a Magna Carta for Seafarers. Dapat yan ay batas na protektahan sila. Ang lumalabas kasi dyan, yung escrow provision kung saan i-deposit yung amount ay tinanggal nila, nawala yung fiduciary, pero ni-retain nila yung kailangan magbigay ng execution bond as ang seafarer if ever he wants to get yung kanyang amount na judgment award ng NCMB and NLRC. So yan ang medyo dyan, i-retain nila yung provision na yun at dyan magkakaproblema ang ating mga seafarers. Pakipaliwanag nga po itong sa bond requirement. Ano yung mga possible scenarios dito? Magpi-place ba ng bond yung mga manning agencies, yung mga employer? At paano naman yung itong mga kawawa nating seafarer na paano sila mag-place ng bond? Wala nga silang pera. Ang habol nga nila ay makapag-claim ng benepisyo. Sa present setup kasi, pag ang isang seafarer ay nanalo sa NLRC, pag nag-appeal ang manning agency or respondent, sila nagbabayad ng tinatawag na appeal bond. Sa NLRC rules, walang bond na fina-file ang labor, whether land-based, sea-based, or local employee yan. So ang mangyayari kasi nito, dahil dito, kapag gustong habulin ng seafarer yung kanyang napanalunang award sa NCMB NLRC, kailangan maglabas siya ng pera yung tinatawag na execution bond to be determined by the appropriate body. So mangyayari kasi nito, hindi niya magagalaw yung amount until magbigay siya ng tinatawag na execution bond. Parang ang lumalabas nito, it's the same concept pa rin escrow na hindi pwedeng galawin hanggat umabot ng Supreme Court or sa Court of Appeals yung decision maging final executory. Dito, sa execution bond, hindi mo pwedeng galawin yan until maglabas ka ng pera mo para i-file as execution bond. Saan niya kukunin yan? Ang ating mga seafarers, kaya nga naghahabol yan ng disability benefits kasi nga may sakit yan, na aksidente, nagkasakit, tapos gusto niyang gamitin yung pagpapagamot. Kung sa execution bond, ilalagay nila requirement yan, yung imbes na pampapagamot niya, ma-channel yan sa pagbayad ng execution bond. And that's unfair. Bakit? Kasi nga meron tayong tinatawag na constitutional provision on equal protection clause, equal protection clause ng ating mga kababayan. Kapag tinuloy yan, you're penalizing our seafarers dahil sila ay nag-file ng case nila at nanalo sila. When in fact, pareho lang sila dapat ng privileges, ng benefits, ng constitutional guarantee na kapag nanalo ka, ay ibibigay din award mo like other workers, like other class workers, yung land-based and yung local workers natin. Attorney Goretso, malapit na pong maratipikahan itong panukalang batas. Ano po yung mga inaasahan natin sa mga susunod na araw at ano po yung panawagan natin sa ating mga mambabatas? Attorney. Sa bicameral kasi, na ilusot nila based on our information, ay nga, nawala ng escrow pero nandyan yung tinatawag natin execution bond. So hopefully, marinig ni Presidente Marcos yung hinaing natin mga seafarers na dapat wala yan sa kanila because yung Magna Carta for Seafarers ay para sa mga seafarers, hindi para doon sa mga ship owners. Kasi ang dahilan ng mga ship owners, kung bakit kailangan magkaroon ng execution bond ay dapat maibalik yung pera na nakukunin ng mga seafarers kapag na-reverse yung decision sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Sa ngayon, based on the statistics na nakuha natin, 30% lang ang nare-reverse ang decision ng NCMB and NLRC, ng NCMB. Tapos pagdating sa NLRC ay 99%, ang 90+% ang nare-retain. So, masasagasaan yan yung welfare or yung benefits ng ating mga seafarers na nananalo sa NCMB and NLRC. Ano po ang ina-advise natin dito sa mga seafarers? Kasi syempre alam natin dismayado sila dito nga sa nangyari dahil
una, natanggal na yung escrow provision pero napalitan naman ng bond requirement na sinasabi nyo nga essentially ay para ring escrow provision, Attorney. Hiniling natin ng ating mga seafarers maging vigilant pa rin kasi hindi pa naman siya pinipirmahan ni President Marcos. So pwede pa rin pag dumating doon, pwedeng pag narinig ni President Marcos yung hinaing natin mga seafarers, pwede niyang patanggal yung provision o i-veto niya yung buong Magna Carta. Kasi nga ang mangyayari kasi niyan, kapag napirmahan niyan, ang kasunod niyan ay sunod-sunod na constitutional suits yan. Meaning, i-question yung constitutionality niya based on that provision. Alright, maraming salamat po Attorney Dennis Goretso sa inyo pong panahon. Magandang gabi po.